itong panahon ni Pangulong BBM, 2 taon na. Pero bumabaha ang mga ayuda programs. Ayuda pabahay, tupad, ayuda sa mga transport sector, ayuda sa mga magsasaka. Do this actually send the message right and clear sa mga taong kailangan ng tulong? Wow, that is another. We can dedicate 2 whole topics for that, ma'am. But the fast two whole shows to that. But the quick answer, ma'am, is unfortunately and proven. Hindi ko lang baka maraming magalit sa atin eh. Baka sinasabi nila tinamutong si Alan Arman, sweeping generalization. Kung ano lang yung iniisip niya, sinasabi niya ng parang katotohanan. Ano po, may datos po ito, no? This is backed up by data. Unfortunately, ang nagiging mensahe is a culture of mendicancy. Mhm. That is the problem that's happening now with Filipinos. So much so na this will affect, and I promise you, magbalik tanaw po tayo dito sa episode na to. Palagay ko, I will sadly, in a way, be proven right, lalo na on the local level. This culture of mendicancy will be very, very prevalent sa ating nararating na midterm polls. Na ang Opo. hahanapin nila, yung talagang kandidato na nagbibigay ng handout, ayuda. Ayaw nila ng ng leader. Gusto nila patron ang Filipino voters. Filipino voters want somebody that will just give it to them. They don't want to be taught how to fish. They want to be given the fish. Alright. At yan yung flip side dito ng mga ayuda, lalo na't may eleksyon na paparating. Ang sabi nila is parang tipong largesse o parang pamudmud sa mga kaalyado. At ang flip side pang isa yung corruption, na yung mga pabor lang sa kandidatong tumatakbo, incumbents, re-electionists, ang talagang mapapagbigyan ng ayuda. So, what is that? Parang politicians like to have ayuda, and of course, the other side of it is people expect na bigyan sila ng tulong ng mga politiko. So parang tipong chicken and egg ang sitwasyon. Again, we've painted ourselves into quite a corner, no, ma'am? What a conundrum and what a terrible state, no? We've established this never-ending cycle of parang it's a culture of mendicancy at talagang gustong-gusto ng politika 'yan. Wag naman sana magagalit sa akin yung mga tagapagkinig natin at yung mga nanonood, but in our circles, in my industry po, talagang dehado ka pagkalaban mo ay incumbent dahil if you think about it, Tupad, AIX, MAIP, at yung mga kung ano-ano pang ayuda na yan, ay kung tutuusin niyo po, that's almost, I'm not saying it is, but this is our humorous term for it. Humorous term po ito. Hindi ko wag mo magagalit sa akin ng mga politika, but the humorous term for it is, that's legal vote buying almost. Mhm. Parang tipong funds in aid of re-election. Ano po ang nangyayari? Nakuha niyo po, nakuha niyo po. Akala Lugin-lugi ka, ng, wala kang laban eh. akala ng mga tao talagang from the graces and the good hearts of our politicians. Pero actually, pondo ng bayan, yung parang pinamumudmod. Ano po? Kaya ang mga mahihilig po magbigay ng ayuda, kung pansinin niyo, ang suot nila parate Armani. Because that's our money that they're giving away. Our money, hindi our money. Parang gano'n. Ano? Pera unang taong bayan yan, yung pinangaayuda. Kaya bakit mukha ninyo yan? Bakit mukha ninyo nasa tarpaulin? Hindi ho, galing sa buwiso yan. Sabi nga namin noon parang botong ibebenta mo, sisingilin din sa'yo. Parang ganun ang problema natin, Sinisingil. Sisingilin ho sa inyo ng ilang libo. Libo-libo ang isisingil sa inyo.